So yun, what's up guys? It's 12:24 p.m. January 8, 2024. Once again, I'm your NFT gamer / trader king, a legit buy and seller and also a midman na mag-share sa inyo ng mga maaari nating pagkakitaan mapa-online man or offline. Alright, katulad nga itong ginagawa kong futures trading. Alright, but disclaimer lang guys, I'm not a financial advisor. So, your money, your rules. Alright? Nasa yan kung gusto mong gawin itong ginagawa ko. But make sure na pag-aralan. Alright? Andito lamang ako para ituro sa inyo yung mga nalalaman ko na baka sakali makatulong para sa inyo to gain extra income. Okay, without further ado in this video guys, is continuation lamang ito ng ating series which is Challenge to Earn. Okay? So, dito nga sa ating pagtitrade, alright? And, coming soon, gagawa na tayo din ng tutorial niyan para sa mga gusto matuto. Abangan nyo lang po. Make sure naka-follow sa ating mga social media account. Ito po aking profile. Ito po yung aking page. And, syempre, baka naman sa aking YouTube channel. Alright, guys. Sa itong trading challenge natin, na-uploaded na yan. Created na yung playlist niyan. Itutuloy-tuloy lang natin. So, balikan natin yung previous trade natin ng January 5 which is Friday. Okay? At tagumpay tayo sa ating trade, no? Sa challenge natin nun guys is at least to earn $10. Okay, dun sa trade natin. Okay? So, andito yan Andito yan guys So, may title yan na ano. Yan, so earn at least $10 profit dun sa ating trading futures challenge number 1. So, challenge number 2 na tayo. Pero bago yan, summarize muna natin yung ginawa nating trade noong January 5. Saturday, Sunday, di tayo nag-trade. Siyempre, would really recommend na magpahinga rin, no? Allocate your time to your family and also to yourself. Pero it's up to you, pwede naman since very flexible naman ang pagti-trade, guys. Alright? So, nung January 5 is nag-trade tayo, yes. Punta tayo sa position history. So, ayan, may details dyan. Makikita nyo. We are trading, guys, na para di kasi kayo malito. Dito lang muna tayo sa BTC USDT pair. Okay? So, dito ay naka-cross po ako dyan. So, i-explain ko po yan dun sa tutorial na i-upload ko. So, make sure to follow, no? Follow my profile, my page, and also my YouTube channel. Para kung gusto mo matuto, di ba? Ayan. Meron na. Libre yan, guys. Libre. Okay? So, naka-short position tayo yan. It means, no, na pag bumaba yung price ni Bitcoin, okay, dun sa ating price of entry, okay, is dun po tayo magiging ng profit. Alright? So, naka-close na po yan since tapos na yan. Noong January 5, 2024, around 5:02 p.m. So, may seconds pa yan, ha? And entry price natin is pumasok tayo ng 44,231.60 Bitcoin. Okay? Ang ating nilagay dyan is 0.023. Alright? So, sa margin yan around $50. Okay? Pero, yun po ay naka-leverage of 20x tayo. At, nakalabas din tayo yan. Eto, same date yan. No? Siyempre, sa trading, pwede ka po kayong maipit. Yan, pwedeng segundo lang, pwedeng minuto. Okay, sa set nyo is pwede kayong makapag-take profit or mahit yung stop loss nyo. So, no one knows, no? Since ang market is very volatile and minsan manipulated yan ng mga holders ng mga whales and syempre driven by news, di ba? So, marami pong factor na dapat i-consider pag nagtitrade po tayo. Okay? So, dyan po ay nakapag-exit tayo ng oras na 6:57 p.m. Nagsundo ako niyan pagbalik ko, wala na, na-hit na yung take profit natin. Sa presyong 43,736.10.
ni Bitcoin. Alright? So, nakapag-gain tayo dyan guys ng 11.39 USDT. So, shoot! At least $10, no? Okay, kasi syempre less fees. Meron pong fees yan. So, para makita nyo naman, 11.39 na talagang at least naka $10 tayo. So, 11.39 kasi ililes pa natin yung fees dyan. Okay, dito pakita ko sa inyo sa transaction history. Dito pala magkakaroon na po kayo ng idea. So, tutorial na rin po ito. Sharing of knowledge ng mga points na maaari yung tandaan pag kayo po ay nagtitrade. Alright? So, ito hanapin natin dito. So, nagtrade tayo na around 502.53. Ito siya. 502.53. So, ayan, may commission po nakalagay, no? Ayan po yung commission ng exchange. So, pagpasok at paglabas ng trade natin, mababawasan po tayo ng fee. Na dyan ay tinatawag po na commission, no? So, around 0.066 34,740 plus 0.44231,600. So, dun pa lang pag sa entry natin is, ayun na po, meron na agad tayong binayarang 0.5 USDT. Alright? At, syempre, sa pag-exit natin, eto na naman, nung 657, eto po yan. Eto, okay? Nagbayad tayo dyan ng plus 0.50, lagyan natin mas dyan, 296515. So, around $1 mahigit, guys, yung commission ng exchange sa atin, no? Sa kinita natin 11.39. So, nag-take home tayo ng 10.37 USDT or US dollars. So, nagkakalaga sa pera natin na, syempre, check natin yan. Okay. So, kumita tayo. Wala pang 2 oras. 577.12. Not bad. Pwede na. Alright. So, yan po yung ating trade noong January 5. That's our challenge number 1. Challenge number 2 na tayo. Okay. Di na natin patatagalin to. Okay. Mag-set tayo ng challenge ngayon is set natin is at least earn 1,000 pesos sa pera natin. So, kung 1,000 pesos, okay, sa challenge na to, 1,000 pesos. At least 1,000 pesos, So, ito lang, kahit mag-earn na tayo, 17.98 USDT or US dollars. Alright? Pero again, guys, ito, yung challenge, hindi po ito yung kabuuang kinikita ko rito po, na. So, marami na rin tayong ginagawa. So, etong series na to is for you guys na makita na posible na kaya nyo rin. Kasi kung kaya ko, kaya nyo rin, di ba? So, make sure lang na napag-aaralan lahat ng ng mga papasukin po nila. Saan man larangan, okay? Saan mang larangan, pag-aralan po. Okay? Dahil laging may risk yan, na? Pero, pwede natin manage yung risk ratio. So, kaya, mas mainam po talaga na bago sabak is pag-aralan. Okay? And nga pala, ayun, pakita ko yung sample. Iba kong trade. So, sa ibang exchange, may trade din ako. So, ayan, position, history. So, nag-gain din ako niya ng January 5 ng 10.7307. Boss na, malinis na po yan. 10.7307. 10.7307. Around 596 pesos. No? Dito naman sa exchange na to, alam mo agad yung pumasok sa'yo. Kasi dito sa capital flow, 11.7112 yung total. Ito po yung nabawas naman. Ito po yung nabawas na fee doon sa ating pagtitrade. Ito yung sa pag-entry, 0.49 and 0.48. So that day sa pagtitrade lang, nakapag-generate naman tayo ng more than 1,000 pesos na profit. Alright. Okay. So, ayun, nag-set na tayo ngayon ng ating challenge number 2, which is kailangan tayo makapag-gain ng at least 1,000 pesos or $17.98. Okay. Ayun, nakapag-trade na ako kanina. Madaya. Okay. So, accumulated naman yan, guys, na kanina nakapag-trade na tayo po. Bago ako matulog kasi naglaro ako ng
Napaga yung tulog ko, tas nagising ako. Tas may ginawa akong, bukod kasi rito may mga side hustle pa ako, which is yung Instagram reel posting, yan. Tinapos ko. Hindi pa ako inaantok, so naglaro-laro muna ako. Then nagset ako ng trade. So, nag-place ako ng trade kanina, January 8, 2024, alas 2 ng madaling araw. Nag-entry ako sa 44,134. And ayan, makikita nyo naman dito is naka-short position po tayo. Leverage of 20x, ganun pa rin. 0.023. Around, margin yan is around $50. No? So, kanina, sa tinulugan natin yan, malamang alas 2 yan eh. So, tinulugan natin yan. So, nakapag-exit na tayo dyan ng 7:30 in the morning. Sakto talaga, 7:30 in the morning. Actually, hindi ko pa dapat siya i-exit. Asa nga lang, syempre sa trading guys, no? If ma-feel mo or nag-check ka ng news, nag-check ka ng technical analysis mo, and then it's up to you, no? Sa akin naman, don't be greedy. No? Don't be greedy. At least may income, ayos na yan. And always set your stop loss, no? Pero depende yan sa mga traders. Katulad yan, sa akin, masasabi ko ako ay isang flexible trader. Always, time frame ko is a 1 hour time frame ang aking ginagamit at tinitignan. But you can also look for kung saan kayo comfy na time frame, no, sa pagtitrade. So ayun, nakapag-gain tayo dyan guys ng 9.05 USDT or US dollars, no. So less fees. Tanggalin natin fees. Okay, tanggalin natin fees. Tanggalin natin yung fees, iano natin. Yan, ito yung commission. So, nag-trade tayo rito sa 8. O, ito na. Ito. 0.5. 0.5. 0.5. 4,790. Plus, ito pa. Ito sa pag-exit na to. Okay. Sa pag-exit na to, plus natin yung ito may negative dito. Okay. 0.08. 748,200 plus 0.21870 500. Okay? So, yan. Lahat ng 730. Yan. Ito pa. Yung 0.19 plus 0 plus 0.19683450. So, umabot ng $1, no? So, minus natin to dun sa ano natin. Position history is 905 yung ating total profit. So, 9.05 less ito. So, currently, meron na tayong running, no, na $8 profit. So, ilan na lang? Maka $10 na lang. Completed na ating challenge number 2, alright, no? So, ayun nga guys, nakapag-position na rin ako. Nag-position na tayo after ng trade natin na yon. Okay? So, leverage of 20x. Same pa rin yung ating margin, at least 50. So, malalaman nyo yan sa tutorial. So, kung gusto nyo matuto guys, no, please check my Facebook profile, Facebook page, and Facebook YouTube channel. Okay, kasi dyan ko i-upload po yung mga videos natin na mag-share ng knowledge for you to have new skills and knowledge na magamit mo, di ba? So, dito ay nag-entry na ako kanina. So, dito sa trade, tingin lang po tayo sa trade history. So, nag-entry tayo sa 43,411.50. Kanina pa yan. 10:46 in the morning, no? Kanina. Yung umaga, ngayon tanghali na, ilang oras na nagra-run yung ating yung trade natin. Okay? Patience po ang kailangan sa pagtitrade, hindi po pwedeng basta-basta, alright?
Okay, so yeah, nag-entry tayo dyan sa presyong yan. And, magsiset na tayo ngayon. Currently ay naka-long position tayo, no? Doon sa mga previous trades natin, naka-short position tayo. Ngayon naman, ang ating analysis ay pumapanig po na ito po ay tataas yung presyo. Eh syempre, magsiset tayo dyan ng take profit, which is meron na nakaset po tayo ng take profit dyan around 43,891.90. Pag yan po ay na-hit, meron po tayong 11.05 na total profit sa trade na ito. So sana ma-hit, no, para at least challenge number 2 completed na tayo. Okay, so balitaan ko kayo pagka kung ano yung magiging kahinat na ng trade na to. Okay, syempre. Gagawin ko muna yung mga naipangako ko katulad ng paggawa ng tutorial, syempre sa pagtitrade. Okay, kasama na dyan yung from scratch to execution. Okay, so ayun lang guys. So may total positive profit tayo ngayon around $3. Pag in-exit ko yan, matik na, meron na tayong $2 dyan. Kasi ang ating computation when it comes to fee is nagkakalaga ng $1. So, kumita na tayo kanina ng 8 o plus 2, edi $10 na sana. No? Pero again, sa pagtitrade, kailangan ng patience. And syempre, always put stop loss. Pero ako hindi. Hindi pa ako. Ako nagsasabi sa inyo to set stop loss. Ako naman ay kasi depende. Pag umaalis ako, nagsiset ako ng stop loss. Pero kung dito lang naman ako sa bahay, ayan. Okay. So, ayun. That would be all in this video and see you sa ating next video, guys. No, continuation nito. Kung makukomplete ba natin yung yung ating trade. Or iwanan ko na lang kaya to, no? Iwanan ko na lang tong trade na to. But I guess I want to post it na para at least part 3 na tayo, no? ng challenge. Doon sa series natin, no? Which is ito is challenge number 2, okay? So, I guess that would be all in this for this video, guys, no? So again, kung nagustuhan mo ang video na to and naging informative para sa iyo at kung gusto mo matuto, syempre, please like, share, and follow my Facebook. Ayan po, ito po dito po kay lagi titingin. King Ray Cortez Pilarios. Ayan Okay, wag kayong magpapaloko. Basta magpapaloko. Dahil marami pong gumagaya sa akin, guys, no? Oo. Eh, syempre, may Facebook page is Hustling. Ito rin yung link niyan. So, makita. Hindi na magagaya ang link niyan, ha? And yung aking YouTube channel. Alright? Okay. And silip din tayo, guys, since ako po ay nakilala sa pagbebenta ng crypto. Okay. Sa mga gusto ng USDT. Okay. Message lang po kayo sa akin, no? So, check muna tayo sa yung USDT nga is nasa around 55.61. Sa naman sa P2P around 56, no? So check natin to, since tuloy pa rin naman po ating services sa pagbebenta ng Wimix. So kung kailangan nyo Mir4, alright, global, kung kailangan nyo ng Wimix pambili ng NFT or kailangan nyo ng resources in-game at kailangan ng Wimix na token, message lang po kayo sa akin. And eto, check na natin, si Wimix is around 136.48. Aba, bumaba si Wimix. Nagkakaroon po siya ng pagbaba sa price. I don't know bakit. Siyempre, very volatile ang crypto. Dating 30 lang yan. Dating bumaba sa pinaka yan ng 6 pesos, no? At ngayon ay 136. Okay, so antabay lang po kayo sa channel ko, no? Sa mga Facebook accounts ko at YouTube channel para sa mga mari pa nating pagkakitaan, no? And also Mir4 Gold, guys, no? Gladly 3.2 yung rate natin for every 500 pesos is 1,600 gold na po yung ibebend nyo. Okay, less 5% po yan sa market. So around, pagka yun binili mo, calculate natin, 1,600. Uy, sobra naman yun. 1,600 less 5%. So total makukuha mo, guys, is 1,520 upon settlement. Okay?
So, I guess that would be all for this video. Maraming salamat guys, no? Sana ay makatulong ang video na to para sa inyo. If you want to earn extra kahit nasa bahay lang. Eto na. Nag-share na po, sinishare ko na po sa inyo yung mga maaaring yung pagkakitaan. But again, it's up to you guys, no? Okay, your money, your rules, or your time, your rules. Siyempre, may mga sinishare po ako dito na totally free. No, walang puhunan. Ganon. Okay? So, see you sa ating next video. Kung anong kahinat na ng trade na to. Once again, I'm your NFT gamer / trader king, legit buy and seller, and also a midman. God bless. See you sa ating next trade. Alright.